gusto ka bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! 6.7 Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras sa buong kabuluan. Pangga, check your time. It's now 6:29 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kamusta naman kayo? Kamusta naman ang inyong Wednesday morning so far? Yung iba dyan pagod na kaagad, no? Ay nako, napakasipag nyo naman. At syempre, kamusta naman yung mga pangga natin dyan nag-aaral? Ay nako, may pumapasok pa ba sa inyo? May pumapasok pa bang information or baka naman overload na ang inyong utak? Alam nyo, pag nakita nyo lang utak nyo siguro ngayon, no? Batak na yan. Yung tipong mas may abs pa kaysa sa'yo, no? Grabe, no? Kala mo naka-steroids yung ano mo, utak mo, no? Alam nyo dati mga pangga, no? Naranasan ko rin naman mag-aral lang mabuti, hindi nyo man na itatanong, no? Dati nung high school ako, 3rd year and 4th year high school, doon lang po ako nag-aral talaga. Doon lang talaga ako nagsipag talaga dahil, syempre, inspired ako nun. So, yun na nga. Nag-aral ako nun, no? Grabe, gumigising talaga ako nun ng 2:00 ng madaling araw para lang mag-aral, Brad. Brad, ganun ako katindi nun dati. Pero nung nag-college ako, wala na. Na-influensyahan ako doon ako natuto mag-cutting, no? Mang-odiko, no? Pero dati naman di ko ginagawa yan. Pero ayun, natuto ko. Minsan din talaga, no? Nasa mga ano yan kasama mo yan di ba? Oo. Kapag yung kasama mo loko-loko, di automatically magiging loko-loko ka rin. Napatropa ako sa mga loko-loko. Di naging loko-loko rin ako. Hindi mo sasabihin nila, "Uy pre, papasok ka ba?" Hindi na. Yung dapat papasok ka pero nung na-impluwensyahan ka at tinanong ka ng mga tropa mo kung papasok ka ba o hindi, ayun, nakapag-desisyon kang hindi na lang pumasok. Ay nako, nakakamiss din maging estudyante, no? Lalong-lalo na yung feeling. Bakit? Kasi nakakatamad at nakakapagod mag-aral lang mag-aral. Pero syempre, isipin mo rin, no? Na kapag ikaw ay kahit na mag-cutting ka, di ba? May pera ka pa rin. Ngayon, kapag hindi ka pumasok ngayon sa trabaho, wala kang pera. Yan na yung buhay natin yan, no? Nandito tayo sa real world na kung saan kailangan natin kumilos para magkatatong. Para nang sa ganun, meron tayong pangkain, no? Meron tayong pang samgyup, no? At syempre, dahil 12 days to go before Christmas, no? Meron tayong pangbigay sa Pasko. Pangregalo, di ba? Oo. Yung tipong nag-ipon ka talaga, no? Simula January hanggang December, no? Para lang may pera ka ng December. Kaso ayun nga lang. Kung gaano mo katagal inipon yung pera mo ngayong December, ganoon din namang kabilis maubos. Ay nako, may kakilala ko niyan. Oo. Yung naipon niya daw na 100 plus, no? Ayun, ubos kagad. Pero kung tutusin, no, ang dali nga ng pera ngayon, no? Yung 13th month pay ko, parang kailan lang kakadating tapos ngayon, ubos na agad. Sabi na talaga, saan napunta tong 13th month pay ko? Laking pera nun, saan napunta yun? Ganun napasabi lang talaga ako ng ganun kahapon Well, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. May papasok, meron din namang mawawala agad. Agad-agad.
Sana no, may nag-i-stay. Kahit wag na yung crush mo no, kahit wag na yung jowa mo, yung pera na lang. Pera cutie. Ganun daw kasi mag-manifest talaga. Kailangan kasunod nung minamanifest mo is cutie. Oo. Kaya ngayon, sabihin mo na natin, oh, sabay-sabay tayo. Pera cutie. So bukas, para i-lock in natin yan, para magkapera ka bukas, no? Ayan, pumunta ka sa aking Facebook page at i-share mo, no? Yung live ng Energy FM, ha? Para man ma-lock in na at bukas nga, ayun, magkaroon ka ng pera. Siyempre, lucky charm kaya ako, Brad. Excuse me. Lahat ng mga nanonood sa akin, sinuswerte. Lahat ng mga nakikinig, sinuswerte. Diba? Kaya naman once again, naka-live na tayo ngayon sa Energy FM Facebook page. Hanapin nyo lang Energy FM 106.7 at i-follow nyo lang yan. At malapit na tayo mag 1 million nga pala ha, by the way. Kung gusto nyo makasama sa pamilya ng masasaya, no? Yan. Follow nyo lang Energy FM 106.7 at syempre, manood din kayo sa akin, ha? Para cute. Anyway, so Pangga, eto na. Sadly kanina, no? Meron tayo nabunot pero hindi siya nakatawag sa atin sa Pangga Show Pang-Cash On Air promo. Kaya naman ngayong umaga na ito, siya ang tatawagan natin para makuha naman niya yung 200 pesos, diba? Sayang din yun, 200 din yun, diba? Hi, Panggas! O Pang-Cash On Air promo! Kaya once again, tinatawagan ng pansin si Rodrigo Aquino ng Ususan Taguig. At sagutin mo ang iyong telepono para nang sa ganun makuha mo ang 200 pesos. Dahil kung hindi, akin na to. Pang breakfast ko na to. Alam mo Huwag na lang kayo maingay kay Papa Jackson, ha? Kasi kung... Ay? Brad, busy. Boss Roland, isa pa. Ngayon kapag busy pa siya, edi goodbye 200 pesos. Kasi dapat kasi sasagutin Yun kasi yung natin, yung rule natin, di ba? Kailangan sagutin para manalo, di ba? So kung hindi, edi goodbye. Akin na lang. Sabi ni Supremo Aces, sana ako makakuha. Nakapagbigay ka ba ng entry sa amin? O wala? Kung wala, edi hindi ka mabunot. So edi ayun na nga. Busy pa rin, wala, hindi sumagot. So Rodrigo Aquino, goodbye. Goodbye sa 200 pesos mo. Naibulsa ko na to, naisilid ko na. Akin na to. Kaya naman Pangga, ito na. Simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. Shoutout mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin dyan. Natanggap na nila na hindi magiging sila ng taong gusto niya. Mulat ka na sa katotohanan. Edi congratulations. Syempre, katulad na nga lang ng ating sender, no? This message is from Allen. At ang sabi niya dito, good morning DJ Toby. Ganito pala yung feeling na tanggap mo na hindi magiging kayo ng taong gusto mo. Pero syempre, no regrets. Kasi nga naman alam ko na ginawa ko yung best ko para mapasakin siya. Kaso syempre, wala tayo sa movie world. Kaya wala sa atin yung happy ending. Magpo-focus muna ako ngayon sa karir ko habang kumakalimot. Thank you so much DJ Toby. By the way, listener mo ako nung nasa kabila ka pa. God bless you. Maraming salamat naman. Kinilig ako to. Thank you Kung listener kita before pa, maraming salamat Hindi pa rin nawawala sa isip mo yan
Anyway, congrats din sa'yo, no? Congrats din sa'yo na natanggap mo at hindi ka na umaasa na magiging kayo pa ng taong gusto mo. Congrats. Kasi mahirap yun no? Mahirap na matanggap na hindi na magiging kayo ng taong gusto mo. Bakit? Kasi una sa lahat, buong buo yung loob mo at nagtitiwala ka sa sarili mo na magiging kayo. Kasi gano'n naman talaga ang kung paano ka mag-manifest, di ba? Kailangan mong paniwalaan ang lahat-lahat. Kahit nasabihin na natin na slight lang yung chance mo na maging kayo, di ba? Maniniwala ka pa rin. Di ba? At syempre kapag naniniwala ka na at buong buo na yung decision mo na magiging kayo, no? Nasa utak mo, magiging kayo talaga. Minanifest mo So ayun, mahirap tanggapin. At syempre, tayo rin naman, no? Iisipin natin, ay baka challenges lang to. Ay baka mapapa-oo ko rin to in the near future. Pero syempre kailangan din natin malaman or alamin kung kailan tayo mag-give up, no? Kung kailan yung enough na. Bakit? Kasi kung hindi natin aalamin yun, edi maglalakad lang tayo ng para lang sa wala, di ba? Kumbaga mag-workout ka para nang walang resulta. Ganun. Nagpapagod ka nang wala ka namang makukuha. Nagtatrabaho ka nang walang sweldo. Parang ganun yung nangyayari di ba? So ayun, congratulations sa iyo Allen kung natanggap mo na hindi magiging kayo, no? At syempre gaya nga ng sabi mo, mag-focus ka muna sa career mo. Ipakita mo sa kanya kung ano yung sinayang niya, di ba? Yun yung ipakita mo sa kanya. Kasi the best revenge is yung situation mo, na kung saan sobra ka ng, alam mo na, yung karir mo sobrang taas na, di ba? Ipakita mo na eto nga pala yung sinayang mo. Eto yung hindi pinili mo. Pero syempre wala naman tayong magagawa kung hindi talaga ikaw yung pinili niya, di ba? Kasi kanya-kanya naman niya ng gusto, di ba? Kanya-kanya tayo ng desisyon sa buhay. Ngayon, kung hindi ikaw yung pinili niya, edi move on ka na lang. At syempre, ayun na nga, no? Ikaw ay mag-focus na lang sa iyong career. Alam mo, para sa akin, huwag ka magmadali, no? Kung ikaw ngayon ay na-reject, okay lang yan. Kasi darating din naman yung tao, no, na merong kang makikilala na talaga namang magpapasaya sa'yo. Yun yung masarap dun no? Yung biglaang sa hindi mo inaasahang pagkakataon, ay, nakita ko siya. Ganun, yung mga ganung feeling ba? Diba? Na talaga nga naman masasabi mo na she's the one. Naranasan mo na ba yun? Siguro hindi pa, no? Or baka naman mamaya, naranasan mo na yun, kaso nga lang hindi ka ulit pinilit. Pinili pala. Pinilit ulit. Pero kung hindi ka man pinili, okay lang yan. Move on, and then next crush, and then, ayun, move on ulit. Pero sana, no? Sana sa ating mga panggadyan na talaga nga namang umasa, no? Umasa ka at your own risk. Bakit? Kasi yung asa na yan, 50-50 pa rin yan Kahit nasabihin na natin na mataas na yung, na-feel mo na may gusto na rin siya. Pero syempre, isang mali mo lang, isang makita lang niya na red flag ka, no? Iiwan ka na niya at di ka na niya pipiliin. Ganun naman kasi, di ba? Kasi minsan kasi yung mga tao ayaw mag-settle sa less, no? Yung tipong kahit na may nakita na silang red flag, magtutuloy-tuloy pa rin. Hindi na ganun ngayon. Oo. Ngayon kasi kahit na isang red flag lang, no? Diba? Kahit gusto ka nila, papakawalan ka nila. Bakit? Kasi tumaas na mismo yung standards nila dahil sa kanilang past relationship. Bakit? Kasi minsan kapag ikaw ay nagsisettle for less, no? Ang mangyayari niyan, masasaktan ka lang din, diba? Mahihirapan ka lang din at syempre may chance pang ma-broken hearted. Kaya ngayon, tinaasan nila yung standards nila dahil sa kanilang past, di ba? Siyempre, hindi naman natin sila masisisi, no? Kung ayaw nila mag-settle for less, then go. Di ba? At siyempre, kung na-meet mo naman yung yung standards niya, edi, congratulations. Di ba? Basta lagi yung tatandaan, no, Pangga, kung kayo man ay marireject, no? Okay lang yan. Hayaan nyo lang na ma-reject kayo ng ma-reject. Para kahit papaano, no, alam niyo sa sarili niyo na ginawa niyo yung best niyo, 'di ba?
At syempre, kung ikaw man ay alam mo na, may pinagdadaanan ngayon at kung ikaw ay hindi mo pa rin matanggap na hindi ka rin gusto ng taong gusto mo, darating din yung panahon na marirealize mo sa sarili mo na, ay oo nga, dapat pala nag-move on na ako dati pa. At dapat tinanggap ko na noon pa na hindi magiging kami ng taong gusto ko. Ang sakit. Ay nako. Alan, congratulations no kung ikaw man ay alam mo na sa sarili mo na hindi magiging kayo at natanggap mo na sa sarili mo na hindi magiging kayo ng taong gusto mo. 'Di ba? Pero sana naman dumating yung tao na talaga nga namang magpapasaya sa'yo. Yung tipong gugustuhin ka rin niya makita, gugustuhin ka rin niya na marinig yung boses mo, di ba? Na every time na makikita ka niya, magiging excited siya, di ba? Siyempre kung darating man yon, congratulations. At kung mamit mo man yung babae na yon, no, keep her. Oo. Na hindi dahilan ang distansya, na hindi dahilan kung ano man yung pinaggagawa mo sa buhay, no, yung karir mo, no, keep her. Okay? Stay with her, love her unconditionally. Ba't ako napapatunganga? Ba't ako napapatunganga pag sinasabi ko yung mga ganung bagay? Anong meron? Ay nako naman. Masama na to. Anyway. Nakakainis naman kasi to si Allen eh. Okay, si Allen eh. Tinanggap na niya eh. Sabi ni Alvin dito sa comment section, may itinakda naman kasi para sa atin. Kaya huwag kang magmadali, kaibigan. Tama nga naman. Huwag tayo magmamadali dahil kapag dumating na yung the one na yan, ay nako, sinasabi ko talaga sa inyo, ay parang nasa cloud9. O, yung tipong makikita mo lang yung sarili mo na nakakangiti, no? Kahit na nagchat-chat pa lang kayo, no? Ay nako, nakangiti ka pa rin. Sabi naman ni Eliza, ikaw ready ka na bang mag-settle with me kahit na less ako? Chos. Bakit may chos pa? Alam mo, hindi ka less, okay? Ikaw less, Diyos ko po. Ano pa kaya ako? Pero oo, handa ako mag-settle para sa'yo. Chos. May chos-chos pa kasi. Alam mo yung chos na yan, no? Ano yan eh, minsan half-meant yan eh. Yun naman talaga yung minimin mo, pero chos. Pwede joke lang ha, joke lang. Pwede naman. Baka sabihin nyo, napaka-ere ko ha. Hindi po. Humble po ako, napaka-sobrang humble ko po. Sobrang humble ko. Kahit na sabihin nila na cute daw ako, ay hindi talaga ako naniniwala. Kahit na sabihin nila napakaganda ng boses ko, kapag kumakanta ay talagang hindi ako maniniwala. Una sa lahat, di naman talaga ako cute at syempre pangit naman talaga boses ko. Totoo po yun. Sabi naman ni Ariel, kung may dumating, paano kung wala talaga? Paano may dadating kung wala? Ano ba? Medyo magulo yung sinabi mo. May dadating tapos wala. Ewan ko ba? O siya, sige, magbalik-tugtugan nga muna tayo, no? For our next song, here's a song from James Blunt na minsan napagkakamalan na love song, no? Pero sa totoong buhay, hindi talaga to para sa isang babae na napakaganda. Well, para sa babaeng isang maganda, pero nga lang, ang sad story is, hindi naging sila.